Finally, in part 3, eto na. Nag-apologize na ang Zara at tinawagan nila si San Juan Councilor Luis Marasigan. So, ayun na nga, nag-sorry sila. And ngayon, pakinggan natin ang update ni Councilor Luis Marasigan. Magandang gabi po sa lahat na nag-aabang ng update about this issue that happened to me 2 days ago. So yes, officially, Zara has reached out to me from a global perspective. Ito po yung proof na we have had a long conversation clarifying things and isa-isa ko po silang lilinawin dito. Tumawag po sa akin si Zara at sabi nila, unang-una, nag-sorry po sila sa nangyari sa akin. And with that sorry, may in-offer po sila sa akin. Nag-offer po sila for me na mag-visit sa Zara BGC again. And I said na pag-iisipan ko muna. Pero after a while, ayan, inaccept ko yung offer. They wanted to show me how their staff will be trained about gender sensitivity. They will show me how they can provide better customer service to people like me in the rainbow community. At papapuntahin po nila ako doon para makapagbigay ng sarili kong input para mapaganda pa ang customer service ng Zara. But before I accepted this invitation, may mga kinlarify po ako sa kanila. As well mentioned dun sa previous video ko, I mentioned that Zara was owned by a company called Inditex. And they had a global policy about gender inclusivity worldwide, globally. So tinanong ko sila, I asked them if this policy applies to all of the companies that Inditex holds, including Zara. And they said yes. So the second question I asked, just to be clear, I asked them if there is a policy in the Zara Philippines that prohibits trans women from entering the women's fitting room. And Zara said that that would be impossible. Imposible po na magkaroon ng polisiya ang Zara na ganon. Sabi nila dahil nga sa global policy nila sa Inditex about gender inclusivity. And the last question I asked them, na is Zara willing to make it clear to all the branches in the Philippines that trans men and trans women can enter the fitting rooms that they identify as. And sabi nila, of course, willing po sila na gawin yun at linawin sa lahat ng branches ng Zara sa Pilipinas. Ang bawal lang daw po puntahan ng trans, ng kahit na sinong adult, ay ang fitting room ng mga bata or ang children's fitting room. So sana nalino ko po lahat. At habang naghintay pa tayo sa further updates ng Zara, sa lahat ng LGBT, tagumpay natin to. Okay, so magkakaroon tayo ng summary. So, very clear naman yung sinabi ni Councilor na, ayan, wala pong sinabi yung Zara na ay pinagbabawal nila na pumasok ang mga transgender sa female or trans man sa male fitting room. So therefore, they are being respected, mga LGBT rights are being respected by Zara company, and pwede silang pumunta sa female fitting room kasi nga babae naman sila, di ba? And then yung male, yung trans man is pwede rin sa male fitting room. Ayun. Tapos, kanya-kanya namang cubicle yan eh. Hindi naman nagsasama-sama yung sa fitting room. Kung sino man ang gustong mag-fit ng mga damit na gusto nilang bilhin. So, ang bawal lang is pumunta lang sa mga children's fitting room. So, yun lang yung parang bawal. So, pinababalik si Councilor Luis para i-share niya or mag-contribute tsaka mag-enlighten sa mga staff doon kung ano pa nga ba yung pwede pa nilang gawin para ma-improve yung services nila. Mukhang natapos na yung investigation, if I'm not mistaken, by Zara Company. So, mukhang in-investigate nila yung mga persons involved sa issue na yon, especially doon sa
attendant dun sa may fitting room and then sa manager. Ayun. So, I hope na na-settle din kung ano man yung naging issue ng any parties regarding sa incident na yon. Ibig sabihin, nire-recognize ng Zara ang karapatan ng mga transgender, especially sa mga issues na yan. And wala sa policy talaga nila prohibiting any transgender or trans man na yung mga sa mga paggamit ng facility or services, especially sa Zara company. And if ever man na medyo may nagmatigasan in between parties, ayun na. Dito na I think papasok yung LGU, which is ang Taguig City. Kasi nga, merong ordinance din ang Taguig City, especially towards maintaining yung prohibition of discriminatory practices. Andyan yung ordinance nila na kung saan meron talagang ordinance na nagpro-protect sa mga discrimination against any gender or regardless of sexual orientation. So, ang masasabi ko lang dito as my opinion is that, yes, we understand meron ng mga ganitong incidents, but then nakita natin na yung mga reactions, especially sa mga comment sections, na mukhang matagal pa talaga ang panahon na tatahakin ng Pilipinas para magkaroon tayo ng full enlightenment tsaka slow acceptance sa mga ganitong issues pertaining to LGBT rights. Ayan. Kaya, happy din naman ako sa naging result kasi peaceful naman yung outcome. And yes, we should understand na we should take things slowly kasi nga marami pang sa atin dito sa Pilipinas ang conservative and hindi pa sanay sa mga ganitong new na promulgated na ordinances. You can bash me, you can correct me, you can comment violent or mga contradicting or criticisms. It's okay. You have the free will to do so. Ayan, guys. And yes, congratulations. Kasi, syempre, na-address na ang issue na to. Yun nga lang, kapag medyo below the belt na, medyo may threats na yung mga comments not only against the main subject such as kay Luis or especially against me na medyo threatening na yung mga comments or direct message, syempre, I'm going to ignore and block para naman maiwasan natin yung risk of harm or threats. So that's it, guys. Thank you very much for watching and have a nice day.